Good day guys, for today's video, I want to tell a story. Ito, kwentong Tito Thailand naman. Salamat. So, Thailand is siguro one country na interested akong puntahan nung bata pa ako. Ang first time ko nakapunta sa Thailand ay 2010. So, sumama ako ng isang trip nung nasa Singapore pa ako. Tapos, ang ginawa namin, umikot kami, nagpunta ako Malaysia at Thailand hanggang Bangkok. And ibang-ibang itsura niya dati nung 10 or 12, 13 years, 14 years ago. Pagbalik ko doon, ibang-iba na itsura niya. Mas busy, mas city, and but yung sense of nationalism tsaka yung culture nila hindi nawala. Feeling ko mas tumibay pa nga eh. Even ng mga bata na naglalakad sa paligid, aware sila sa history ng Thailand as a nation. May pinuntahan kami ng wife ko na second day namin sa Thailand. Restaurant siya ng sikat na food blogger na si Mark Wins. Ang name ay Fedmark. So, tinry ko yung food nila. Parang ang level 4 yung tinry ko, if I'm not mistaken. Level 4, na akala ko, normal lang hang, kaya ko naman yan i-take. Pero nung in-order ko na yung pad krapaw na level 4, parang wala, hindi ko talaga ang hanghang. Sobrang anghang niya. Yung level ng anghang niya, kailangan mo kasing kainin yung sili. Pagkakain mo ng pad krapaw to get the full experience. Napasubo ata ako. Grabe. Parang yung kaluluwa ko, yung anghang tumagos sa kaluluwa ko. Pati yung kaluluwa ko nagreklamo, bakit mo kinain yung napaka-anghang yan. Pero for the experience, okay siya. And yung wife ko naman, ang kinain niya ay level 2 lang. Tolerable, kayang-kaya niya. Ako hindi, sobrang nabusog ako dahil sa dami ng milk tsaka water para mawala yung ahang sa buhok. It's a good experience, pero pagbalik ko, level 3 lang siguro or level 2 ang tetake ko at tatry ko. Natuto ako ng leksyon. So another place na pinuntahan namin ay we went outside Bangkok. Pumunta kami ng Ayutthaya. So, it's a Friday. It's a Friday. Ayutthaya, it's up north. It's an old city sa Thailand. Parang ito yung ancient capital ng Thailand kung saan before sila lumipat sa Bangkok, ito yung bahay ng mga hari. So, yung mga temples, ang daming temples, mga ruins, ang dami. And I think maganda yung experience ng mga turista dito kasi parang nag-time travel ka papunta dun sa ancient at old Thailand. Pero it's well kept, well preserved by the government. Madaming tourists, madami exciting places na pwedeng puntahan, pati yung mga old reclining Buddha, yung mga daming Buddha. Yung mga sitting Buddha, may big Buddha na nasa loob mismo na parang naka-house eh. And then, respect the silence of people praying doon sa area, sa mga temple. Nakita rin namin yung parang sikat na face ng Buddha na natatabunan ng root ng big plant, big tree. Andun siya. We are lucky kasi sinamahan ako ng friend ko na kababata ako na lumaki sa Mindoro, si Jeff. Meron siyang sasakyan, tinur niya kami doon sa Ayutthaya at na-meet ko yung family niya, pati yung anak na niya. Shoutout sa inyo. And hindi lang namin nakita yung kuya niya kasi may pasok. Nagkaroon kami ng miscommunication na final stay pala nung kuya niya and teacher yon. I'm happy for Jeff and JJ sa magkapatid na yon na nakakita ng success, nakuha yung success. Unfortunately, hindi sa Pilipinas, pero nakuha nila yung success sa Thailand. So nakaipon na sila, may mga investment na, madami ng can be proud of din. Sobrang nakatuwa. Bitin yung trip namin sa Thailand para sana we can extend our stay more. Pero medyo mahaba na ang stay namin kasi may mga work din naman sa Pilipinas. So, balang araw, one of these days, babalik kami sa Thailand to
explore other parts. Kasi ang dami pa eh. May Chiang Mai pa sa north, meron pa sa south, Pattaya. Pero nakapunta na ako sa Pattaya dati. So, ang daming pwedeng punta sa Thailand. Then, I am really excited to go there. Balang araw. So, konting ipon pa. And siguro, marami pa rin activities na explore. Kasi nung nagpunta kami doon, nag-temple run pa kami sa Bangkok, sa Palace, the Grand Palace sa Thailand. Nakaka-overwhelm. Bawal nga yung shorts. Pero mainit. Pero ang ganda ng mga places, mga palace na naandun. Siguro more or less mga naka-5 palaces kami na explore. Well, sana Pilipinas marami pa rin i-develop na tourist spot at i-preserve. Kasi ang dami natin mga old houses, ang dami natin mga old places na pwedeng i-reconstruct or preserve. Yung mga bahay sana ng mga bayani, yung mga merong markers, sana i-rehabilitate nila. Example, yung bahay ng Antonio Luna doon sa Binondo, i-rehab sana nila. Expensive, pero di ba ang dami yung confidential funds na pwede naman dun ilipat, or other funds na pwedeng ilipat sa preservation ng history natin, kasi yun yung best education di ba? It's a good tourist exhibition din to go to travel in the past, di ba? Para ka nag-time travel since hindi pa na-invent yung time travel machine o time machine sa ngayon. So ito muna yung going to tourist spots ang mas magandang gawin natin to help din siguro the economy, and also to help enrich and educate people about our country, the Philippines. So yun lang. More adventure siguro, more stories in the next days. So ngayon ito muna yung pwede kong kwento about Thailand. So ayun, enjoy. And subscribe for more videos. Gawin as much as possible gawin kong everyday para mas fun, exciting ating experience. So yun lang. Maraming salamat and I'll see you in the next video.